Ito na yata yung pinakasimple na paliwanag. Although merong pagkagalit, ramdam natin yung pagkagalit ni Larry Gadon, pero napakasimpleng intindihin itong sinasabi ni Larry Gadon, mga bossing. Yung tungkol po sa Supreme Court, mga kababayan. Kasi rektahan pong sinasabi ni Secretary Larry Gadon, wag niyong sundin yung Supreme Court na yan, sabi. Wala nang kredibilidad ang Supreme Court na yan, sabi ni Larry Gadon. O, bakit daw ho? The Supreme Court has lost its credibility. O, di ba? Nawala na ang kredibilidad ng mga yan. Sabi nung iba, alam nyo ba, 12 hanggang ilan? 12, sa 15 Supreme Court, 12 daw po appointee ni dating Pangulong Duterte, kung di ako nagkakamali. No? Kaya yung mga kababayan natin, hindi po maiiwasan na mag-isip na kaya pala siguro pro sila na wag matuloy yung impeachment. Kaya pala sinasabi nila unconstitutional ang impeachment na ginagawa. Siguro sabi nung iba, baka kasi nagbabawi ng utang na loob doon sa nag-appoint sa kanila. At Secretary, pakituloy po. Wala nang kwenta yung Supreme Court na yan. Thank you. For the related question, How should the Senate react to this decision of... Dapat huwag nila sundin because the Senate, the Congress are independent. Magkaiba yan. Hindi pwedeng panghimasukan nila. Di ba? Co-equal body. Ay, paano ngayon yan? In the future. Halimbawa, may mag-file ng case against one justice of the Supreme Court. Yan. Paliwanag ko na maigi kasi mabilis si Larry Gadon. Kunyari may gustong i-impeach na Supreme Court po, no? Tapos sinabi, sige, si Larry Gadon muna. Sasabihin ngayon ng Supreme Court ang constitutional, hindi na matutuloy. Wala na. Di ba? Kung merong isang gustong ipa-impeach na Supreme Court mga kababayan, tapos eto nakialam yung Supreme Court, tapos sinabi lang nila, unconstitution ang ang sinasabi niyong impeachment dito sa dito sa kasamahan naming Supreme Court, wala na nga. Di ba? Ang daling pakinggan, ang dalihong intindihin, mga bossing. Sila, kapag kayong natuloy yan at kapag ka pinakinggan ng tuloy-tuloy mga kababayan, yan ang mangyayari. Wala. Basta sabi namin, wala. Unconstitution yan. Yung pag-impeach nyo dito sa kasamahan namin, wala na. Di ba? Boss Mark, kahit 20 years pa si Kaufman na mag-abogado kay Digong, hindi mauubos yung ninakaw nila sa Pilipinas. Sabi ni Raul Leasing. Tuloy, attorney. Secretary Larry Gadon. Wala na. No one will ever be impeached from now on. Tapos sasabihin nila, kasi daw maraming complaint, allowed lang once a year. Marami yung nag-file, pero iisa lang yung dinala sa plenary. Yan Madami yung nag-file, pero iisa yung dinala sa plenaryo, mga kababayan. Pero ang tinutukoy ng Supreme Court madami na daw yung dinala sa plenaryo. Kaya, kumbaga, wala na sa konstitusyon ng Pilipinas yung ginawa ng Congress. Madaming nag-file. Pero iisa yung February 5 na dinala sa Senado. Ako yun lang talaga ang naaalala ko mga kababayan Tuloy pa. And that what counts most kung ano yung dinala sa plenary. Hindi naman. Di sa susunod, pag may gusto ka lang magpa-impeach sa'yo, sasabihin mo lang sa mga kaibigan, mga 10, 12 kayo, mag-file kayo ng iba-ibang kaso. Di wala na. Yun yung sinasabi ko. Lalo hong lalakas, mga kababayan, yung loob nung mga nakaupong mga government official na magnakaw. No? Kapag ganito ang sitwasyon ng Pilipinas. Friends! Mga friends! Gusto nila akong ipa-impeach. Pa-help naman, mga friends! Wala na mga kababayan. Mananatiling kawawa na lang po ang ating bayan. Mananatili na lang po na
ganyan at ganyan ang gagawin ng mga magnanakaw sa gobyerno. At saka isa pa akong kinagagalit ni Larry Gadon, mga bossing, sabi niya, yung mga yan dinisbar ako. Nang mas magaan. Sabi niya, mas magaan yung kaso ko kay Sara Duterte. No? Tapos dinisbar nila ako. Tapos yung Sara Duterte daw, hindi madisbar-disbar. Samantalang nagbanta na sa buhay ng Pangulo. Minura na yung Pangulo, asawa ng Pangulo. Di ba? Tapos hindi daw madisbar-disbar. Kaya ang sabi po, ang pahabol ni Attorney Larry Gadon, yun daw pong Supreme Court ay tuta ng mga Duterte. Yun po yung sinasabi ni Secretary Larry Gadon, mga kababayan. Ngayon sa nakikita natin, yung mga kilos nila, kaya hindi ho maiwasan na ganito po ang gawin ng taong bayan. Ito kung di ho ako nagkakamali, tinanong ko ito No, tinanong ko kung saan ito Sabi ko, sa Senate. Sinugod ng taong bayan, yung Senado. Ano sinisigaw? Impeach, impeach, Sara now. Sabi ni Peace of Citizen. Peace of Citizen. Tama lang yan, Gadon. Kailangan mo silang kausapin sa lengguwaheng naiintindihan nila. Sabi ni Jose, dito lang sa Lucena City watching. Dito lang sa Lucena City watching UMR. God bless. The worst talaga ang justice system dyan sa Pinas. Maganda yata. Wag nang umuwi. Nako, pag nagganyan ang nakikita ng ICC, mukhang talagang imposible na payagan na pauwiin ang dating Pangulong Duterte. No? Tingnan nyo, nagwawala ang taong bayan. Kasi parang ang pinamumukha na lang ho nila, mga bossing chief amo sir, sa mamamayang Pilipino, wala kayong magagawa. Kami ang nasa puder. No? Kahit pa sabihin nyo na shall forthwith yung nakasulat dyan sa Konstitusyon ng Pilipinas, kami pa din ang masusunod dito. Kami pa din ang nasa puder. Kaya, sorry. No, kahit pa malalaking mga universidad pa ang magsalita at ang bumatiko sa amin, hindi namin papansinin yan. Which is, yun nga po ang ginawa nila. Hindi nila pinansin yung mga universidad. Di ba, Ma'am Chris Rose, ayaw ko na talagang umuwi. Ngayon, mga kababayan, doon po sa mga naghahagilap ng ating Facebook page na ngayon siguro 21 mil na. Aba, maraming salamat po. Ito po yung mismong Facebook page natin, mga kababayan. Pakisuportahan po. No? Paki-like and follow po yung Facebook page natin. Gawin po nating 100,000 na. Salamat po and God bless sa ating lahat, mga boss.